Aba, nagawa kong i-equip ang level 60 item na pinaplano kong ibenta sana. Ngunit ang sagabal lang dito ay ang mga penalty, pero ayos na rin. Ang Mammon Greatswords ay sapat na sa atake ng 200 at Mangle Armor Defense ng 130. Since normal lang ang level 1 na mga kakayahan ng equipment, ito ay halos 10 beses na mas mahusay kahit na may mga parusa pa. At tuwang-tuwa si Greed sa lahat ng nangyayari. Kamangha-mangha, gaya ng inaasahan sa isang maalamat na klase, napakalaking pagpapala para sa akin. I am a blessing man. Ngunit naisip ni Greed na may mali sa cave na napuntahan niya. Teka, sandali, kung ito ay level 150 dungeon. Kung gayon ang nakapaligid dito sa lugar ay dapat na sa isang larangan ng katulad na level din. Ano ba itong sitwasyon ko? Dahil ito ay isang templo ng Yatian. Sila ay naniniwala sa Panginoon nila, tama ako. At napatingin si Greed sa mga Yatian believers na nagdarasal ng ibang lingwahe. Ano ba ang ginagawa nila? Nagkakasting ba sila ng isang incantation? Sino ba ang babae na yon? Ang paggala-gala sa ganitong estado ay magiging pagpapakamatay lamang. Aalis na ako dito nang hindi nahuhuli. Kaya magiging okay na ako. Habang papaalis na sana si Greed sa lugar, may lumitaw sa kanyang likuran at nabigla si Greed nang humawak sa kanyang balikat. Agad namang umatake si Greed para maunahan niya bago pa siya mabesto ng kasamahan ng mga Yatian. At napasabi na lang ang inatake ni Greed ng, "Oops, kumalma ka dude, papatay ka ng tao sa ganyang bilis." At agad siyang nagpakilala kay Greed. "Ako ang Earl's Team Secret Bodyguard. Ako nga pala si Dorian. Nakikita ko na para kang nagtatago, pansin ko na hindi ka sa side nila." Bagamat kinakausap niya si Greed, nakatingin naman si Dorian sa babae, at ipinaliwanag ni Dorian ang nangyayari. Ang taong iyon ay si Ma'am Irene, Earl's Team's daughter. Sa katunayan, kinidnap si Ma'am Irene ng mga Yatian habang wala ako at nasa bakasyon. Mahirap itong sitwasyon, pero masaya ako na may katulong ako ngayon. Nagtaka naman si Greed sa mga sinabi ni Dorian. "Ha? Anong pinagsasabi mo?" At agad namang may lumabas na notification. Ito'y ipinaliwanag kay Greed. Iligtas ang iginagalang na anak ni Earl. Quest rank S. Iligtas si Irene sa loob ng 1 oras. Malinaw na gantimpala 3,000 gold. Malinaw na gantimpala ng mababang pagkakataon, maging manugang ni Earl. Kabiguan, level -2. At napabuntong hininga si Greed sa nabasa. Isa pang S-grade quest. Ngunit alam ko naman, itong si Dorian ay isang NPC. At agad namang nagsalita si Dorian. Kadalasan, ang mga tao ay nasa isang estado ng takot dito, ngunit nakikita ko kung paano ka hindi. Talagang ikaw ay makapangyarihan. Sabat naman ni Greed kay Dorian. Ano, boyset na yan, kalukuhan. Kaya napatingin na lang si Greed sa stats niya. Nakakuha ba ako ng ibang kasanayan? Nakita ni Greed ang status niya. Karagdagang kakayahan. Composure, hindi maipamahagi ang mga stat point ay nagpapababa sa posibilidad na maapektuhan ng isang status effect at mabilis na makabawi mula sa isang porsyentong buhay. Sabi ni Greed sa sarili. Ito ay salamat sa computer at nalaman ko ang tungkol sa aking mga katangian ng class. At nagsalita naman agad si Dorian. Para isipin na tutulong ka sa pagliligtas. Salamat sa paggawa ng napakahirap na desisyon. Nagtaka naman si Greed at sinabi niya kay Dorian. Ano? Pero wala pa naman akong ginagawa. Let's do it, sabi ni Dorian na hindi man lang pinansin ang sinabi ni Greed. Hindi ko gagawin. Ribat ni Greed. At aalis na sana si Greed ngunit pinigilan siya ni Dorian sabay sobbing. Tika lang, sandali, sinasabi mo bang haharapin ko lahat itong Black Magician? Si Greed na tila manhid lang. Wala akong pakialam dyan. Bagamat nasa isip ni Greed ang mga gantimpala. Ang 3,000 gold ay sayang. Ngunit ang aking kasalukuyang estado ay dahil sa isa pang S-grade quest, hindi ko kayang makipagsapalaran at tapusin ang quest na ito. Ano ako baliw? Ngunit nawala ang iniisip ni Greed nang magsalita si Dorian ng medyo may pagdududa. Hindi ka ba makapangyarihang tao na kayang mulang tiisin ang takot sa templo? Angal ni Dorian sa kanya. Kung wala ka, imposible talagang mailigtas ko siya. Kaya please lang, tulungan mo ako. Si Greed nang marinig niya ang mga sinabi ni Dorian ay agad siyang nagpaliwanag. Alam mo bang okay na ako dahil maswerte pa na nasa level -1 ako sa ngayon, kung mabibigo ako ulit, mas magiging level -3 pa ako. Ngunit si Dorian ay paulit-ulit na nagmamakaawa kay Greed. Please, mangyaring tulungan mo kami. Si Greed na nakukulitin kay Dorian. Sinasabi ko sa'yo, masyado akong mahina para tulungan ka. Huwag kang magsinungaling. Ribat ni Dorian. Sinasabi ko ulit sa'yo, hindi ko talaga kayang tulungan ka.
Ngunit habang nag-uusap silang dalawa, hindi nila napansin na nasagi nila ang malaking biyak na bato dahilan para mahulog ito. At nagulat silang dalawa sa nangyari, nakita nila na ang bato ay may natamaang isang member ng Yaten. Kung kaya't may lumabas na notification update kay Greed. Rescue the Earl, esteemed daughter was accepted. At nagtaka si Greed kung bakit nagkaganon. Si Doren na parang ng asar na sinabi niya kay Greed. Mula nang ikaw ay naging kaaway ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa kanila. Ay nasa parehong bangka na tayo. At napatingin na lang si Greed sa kanya sabay sabing. Sinong nagsabi? Nagpaliwanag si Doren habang naghahanda sa paparating na mga Yaten. Ang ating mga kaaway ay mga panatikong mananampalataya na nagsasakripisyo ng mga tao bilang alay. Dahil napapaligiran nila ang altar, hindi na nila tayo madaling payagang makalapit agad. Hindi maiiwasan ang tadhana. Huwag magreklamo at sumabay sa agos, pipigilan ko sila at magbibigay ako ng daanan, iiwan ko si Lady Irene sa iyong mga kamay. Habang ang mga Yaten na agad pinuntahan sila Greed at Asher sa kanilang kinaroroonan. Pinatay nila ang isang mananampalataya ng ating makapangyarihang Diyos na si Yaten. Patayin sila, sigaw ng isang member. Napakarami nila, kailangan na yata nating umalis dito. Nakita ni Greed ang mga mukha ng mga Yaten na galit, takot naman si Greed sa impresyon ng mukha ng mga believers. Naku naman, mamamatay ata ako kahit hininga lang nila ang maramdaman ko. Boyset na yan, mamamatay na ba talaga ako ilang saglit lang pagkatapos kong mag-respawn sa game. Ang mga Yaten ay sumugod na sa kanila. Nagulat si Greed nang makita niya ang isang member ng Yaten na nakabulagta na. Na-dead siya, at nagalit ang mga Yaten sa nangyari. Kaya sinabi ng isang believers kay Doren na patayin siya. At nakita ni Greed ang mga galawang malupit ni Doren, hindi siya makapaniwala na kaya ni Doren tumalon ng mataas at magtagal sa ere habang umaatake. Napasabi na lang si Greed sa kanyang sarili na, sobrang overpower niya. Ang isipin na makakagalaw siya ng ganoon kabila sa napakaliit at masikip na espasyo. May pagkakataon na hindi ako mamatay dito kung sinuswerte ako. Ngunit mali ang akala ni Greed nang makita niya ang mga Yaten na napansin din siya. Sheesh! Pwedeng malas din, sabi ni Greed. Isang insekto, patayin siya. Agad namang nagtalikuran sila Greed at Doren para makita nila ng maigi ang mga aatake na kalaban. Nagtanong naman si Doren kay Greed. Ang pagkikipaglaban ng ganito ay hindi tayo mananalo, di ba? Sagot ni Greed sa tanong. Wala akong ideya. Kaya naisipan na lang ni Doren na itulak si Greed pababa dahilan para mahulog si Greed ng napakataas, sabay-sabay ni Doren. Alam kong hinihintay mong matapos ang lahat sa isang pagkakataon. Sa halip na mag-aksaya ng oras, mas bilisan pa natin at tapusin na agad. Si Greed na parang lamok na walang pakpak ay takot na takot sa nangyayari sa kanya. Ano? I'm dead. I'm dead. Sigaw ni Greed sa sarili. Ngunit si Doren ginamit ang kanyang skill para mapalutang si Greed sa ere. Levitate. At nahinto si Greed sa pagkakabagsak. Sinabi ni Doren kay Greed. Ito ay isang spell upang maiwasan ang pagkahulog at hindi mapinsala. Ikaw ay isang napaka-humble na tao para sa pag-iisip na ang isang simpleng spell ay napakagaling. Boyset ka talaga, Doren. Asar na sinabi ni Greed. Sagot naman ni Doren. Ngayon, oras na upang ilabas ang lakas na iyong inilaandod. Magsisimula na tayo ngayon, ang misyon ay iligtas si Ma'am Irene. Patayin ang lahat ng mga kaluluwang insekto na yan. Tuparin ang ating hangarin. Sigaw ng isang Yaten. Napatingin naman si Greed at sinabi niya kay Doren. Gumagawa sila ng ilang uri ng incantation. Sagot naman ni Doren. Yan ang dark magic, ito ay magiging problema kung hahayaan natin sila. Walang pag-alinlangan na sumugod agad si Doren dahilan para matamaan sa ulo ang dalawang Yaten. Nagtaka ang mga believers. Ano, pinupuntirya niya ang mga spellcasters. Children of Yaten, bilisan nyo, patayin ang mga insekto sa lahat ng inyong lakas. Agad namang sumugod ang ilan sa kanila patungo kay Doren. Ngunit si Doren ay walang katakot-takot na hinarap sila. Si Greed na nakikita ang lahat ng nangyayari. Napapatanong na lang siya sa sarili. Sa kabila ng pagiging level 150 sa dungeon na to, siya lang ang humahawak sa lahat at nakikipaglaban. Si Doren ay medyo kahanga-hanga. Kung siya man ang counter sa kalaban, maaari kong tapusin ang isang S-rank quest, salamat sa NPC. Kaya ang maaari ko na lang gawin ay suportahan siya at e-cheer. Kaya sumigaw si Greed kay Doren. Kaya mo yan, Doren, ikaw ang aking liwanag at pag-asa. Lukong bida natin, umasa lang sa NPC. Iba ka talaga, Greed. At dyan na nagtatapos ang ating part 3.
Please bagsakan nyo naman ako kahit isang like at subscribe at share na rin kung level 1 ka pa lang, para naman lumakas din ako at magpatuloy sa level up. Salamat mga kabagsak.